Ang paglalayag ay isang magandang karanasan, lalo pa sa mga taong hilig talaga ang maglakbay at tumuklas ng mga bagong lugar at pasyalan. Ngunit ano kayang mangyayari kung ang plano mong magliwaliw lamang ay mauwi sa isang trahedya at mapadpad ka sa lugar na pilit iniiwasan ng karamihan? Pakinggan natin ang kwentong padala sa atin ni Lemuel. Naganap ito taong 1974 sa bandang Kabisayaan. Tawagin niyo na lamang po akong Buboy. Lemuel po ang totoo kong pangalan. Pero mas madalas akong tawaging Boy o Buboy ng mga kababata ko at maging mga kamag-anak ko. Naganap po itong karanasan ko noong nagbibinata pa lamang ako. Edad 16 kung tama pa ang pagkakatanda ko. Bagamat nakita niyo naman na po ang pamagat ng aking kwento, subalit hindi po talaga kami malapit sa dalampasigan. Ang totoo nga po niyan ilog lamang ang tanging alam kong anyong tubig na napupuntahan ko para maligo. Pero itong partikular na kwento ko po ay naganap nung minsang magbakasyon kami sa isang kamag-anak naming malapit sa isang dalampasigan ang tirahan. Bakasyon po noon, mga bandang Marso o Abril yata, nang yayain kami ng aming mga magulang para sa isang linggong pagbabakasyon sa aming lolo. Medyo may kalayuan ito sa amin. Kailangan pang bumiyahe ng nasa 8 oras. Magkagayon pa man, ayon sa tatay, ay sulit naman daw ang magiging biyahe. Ang isa pa, 2 beses ko pa lamang yata nakikita si lolo nung pumunta ito sa amin. Pagkatapos noon, dahil sa katandaan na din, ay hindi na ito nakakabiyahe pa. Kaya sa bakasyong ito ay kami naman ang bibisita sa kanya. Hapon na kaming nakarating sa kanilang lugar. Sa bungad pa lamang ay maamoy na ang simoy ng hangin mula sa dagat at ang alat at lansang kasama nito. Pero alam niyo po yun, malansa siya pero hindi masakit sa ilong. Unang kita ko pa lamang sa lugar ay nasabi ko na sa sarili ko na napakaganda nito at ibang kagaanan ng loob ang nararamdaman ko. Para bang bumabagal yung oras pati nga nasa paligid mo. Ganoon ang naramdaman ko sa lugar. Oh, mga anak, huwag niyong kakalimutang magmano sa lahat ng mga nakatatandang makikita niyong kakausapin namin, ha? Medyo malayo pa dito ang bahay ng lolo niyo. Bilin sa amin ng tatay. Lumalabas na marami pala kaming kamag-anak doon. Kung hindi kapatid ng lolo, pinsan nito at mga malalayong kamag-anakan ang mga nasasalubong namin. At maging sila tatay, nagmamano din. Naisip ko pa nga sa sarili ko na baka naman lahat ng nakatira doon, kamag-anak pala namin. Nang sapitin namin ang bahay nila lolo, ay mas matao pa pala. Naroon kasi yung mga tiyahin namin at inaasikaso si lolo. Hindi ko alam kung nabalitaan ba nilang pupunta kami doon o baka naman may nakakita sa amin nung bumaba kami ng sasakyan. Magkagayon pa man, masasabi kong napakabilis palang kumalat ng balita doon. Kasi maya-maya lang, naroon na ang lahat ng mga pinsan namin at mga kapatid ni tatay. Kanya-kanyang bati sa amin. Unang beses lang kasi naming makita ng mga ito. Ako naman natuwa nang dahil sa madami kaming pinsan na mga kaidaran ko lang din. Bandang mag-aalas 5 nang dumating yung mga lulutuin na pinabili ng tatay. Pansit at mga karne at isda. Kararating pa nga lang namin inuman na agad ang naisipan nitong mga kapatid at pinsan ni tatay. Tila ba talagang parte na ng kaugaliang Pilipino ang magkaroon ng inuman sa tuwing may mga bagong dating na kamag-anak. Mas masarap daw kasi ang usapan kung may alak sa harapan. Habang abala sila tatay sa pag-iinuman, kami naman
nakatipon sa palibot ng lolo namin. Isang beses lang kasi naming naranasang makwentuhan ng lolo namin tungkol sa mga karanasan niya. Paborito kong kwento yung mga karanasan niya sa aswang at sa mga nakakatakot na nilalang, kagaya ng kapre at mga tikbalang. Ito lang sapat na sa amin para malibang sa buong magdamag. Hindi pa kasi uso noon ng telebisyon sa amin, kaya imahinasyon lang talaga ang pinapagana namin sa tuwing magkukwento si lolo. Bagay na masasabi kong napakalaking tulong sa aking buhay. Susubukan kasi nito ang pagiging malikhain ng isipan mo para magawa mong maranasan man lang sa isipan ang mga naranasan ng lolo namin. May isang kwento itong si lolo namin na gustong-gusto kong ulit-ulitin. Ang karanasan niya sa pakikifiesta sa isang isla kung saan kamuntikan na silang hindi makaalis pa kung hindi lamang sila tinulungan ng isang residenteng taga roon. Nagawa kasi nilang makifiesta sa pamilya ng aswang na nasa likod na bahagi nitong baryo. Sa 4 na magkakasama ay 3 lamang silang nakabalik ng buhay dahil sa hindi na nila muli pang nakita ang pang-4 nilang kasama. Natanong ko naman si lolo kung anong nangyari at paanong nakuha itong isa nilang kasamahan. Pero parang masyadong masakit para sa lolo namin yung mga alaala dito, kung kaya't hindi niya nagawang maikwento ng buo. Ito ang dahilan kung bakit dito ako pinaka-interesado. Ito namang pinsang ko na si Tasyo na matanda sa akin ng 5 taon ay iba ang tanong. Ang gusto nitong malaman kung saan daw ba banda yung islang sinasabi ni lolo at kung naroon pa daw ba yung mga aswang na nambibiktima ng mga dayo. Alam nyo mga apo, may mga alaala at karanasan na mas mabuting iwanan na lamang sa nakaraan. Hindi magandang ungkatin pa natin ito at hindi nyo din malalaman kung saan ito. Bangungot ang mapunta doon at ayokong danasin nyo ang mga naranasan naming magkakaibigan. Ito ang palagi ang sinasabi ng lolo ko kapag nagkwento siya ng mga pinakamapait at nakakatakot na karanasan niya. Kung para sa mga pinsan ko at sa akin ay kwento lamang ito, hindi para kay lolo. Sa mga kwento niya ako natuto sa maraming bagay na maaaring magligtas sa akin sakaling ako na mismo ang masadlak sa sitwasyong mapanganib at buwis buhay. Bagamat hindi ko naman iniisip na mapunta ako sa baryo ng mga aswang o sundan ako nito sa bahay namin, at mas ayos na din na tandaan ko ang mga bagay na ginawa ng lolo para makaligtas. Para sa akin kasi, makabago na ang panahon. At kung may mga totoong aswang man, ay maaaring nagtatago na ito sa mga liblib na bundok o mga pinakailang na lugar. Bandang 9:00 ay puro na kami kainan. Medyo natagalan yung pagluluto ng mga tiyo namin sa makakain dahil sa may halong pag-inom ng alak. Maging sa pagkain ay may kwento ang lolo sa kung paanong dahil sa kalamansi ay nakaligtas siya sa pagkakayanggaw noong dating naglalako pa siya ng isda. 3 patak ng kalamansi ang nagsalba sa kanyang buhay. Dito po nag-umpisa ang pagbabaon ko ng kalamansi sa kahit saang lugar ako napupunta. Medyo nakakahiyaman pero hanggang sa tumanda ako ay nakaugalian ko na ang pagpipiga ng kalamansi sa mga pagkain. Ang ibig kong sabihin ay sino ba naman sa panahon ngayon ang gumagawa pa ng ganoon, di ba? Pero simula nga po ng gabing yon, sinabi ko sa sarili ko na palagi na akong magbabaon ng kalamansi. Minsan pa nga nakukuha ito ng nanay ko sa bulsa ko na tuyong-tuyo at kulay tsokolate na. Balik po tayo sa kwento ko. Umabot ng madaling araw ang inuman nila tatay. Labis na ang antok namin pero hindi pa din kami makatulog
Gawa ng andun pa din yung mga pinsan namin dahil sa nakikipag-inuman sila tatay at ang mga tatay nila. Kanya-kanya na lamang kaming hanap ng pwestong mauupuan para makaidlip man lang. Nilapitan naman ako nitong sila Tasyo at Mario, mga pinsan ko. Hindi sila makatulog kaya niyaya nila akong maglakad-lakad na lamang sa labas. Maganda daw kasi yung gabi at napakaliwanag ng buwan. Wika pa nito, nasubukan na lang naming magtungo sa dalampasigan para panoorin ang alon. Kung papala rin daw baka makakita kami ng malalaking isdang nagsasaya sa gabi. Sabi ko pa nga sa kanila, kung makakita kami ng balyena, di masaya. Ang kaso, sa babaw ng tubig doon, imposible ang sinasabi ko. Nang sapitin naman namin itong dalampasigan, ay sobrang ganda nga. Tila nagniningningan yung tubig dahil sa alon at sa liwanag ng buwan. Idagdag mo pa yung lamig ng simoy ng hangin na bumabangga sa mukha ko. Siguro kalakbay, kung binata na ako noon at may nobya na, masasabi kong perpektong gabi yon sa isang romantikong pakikipagkwentuhan sa dalaga. Pero dahil sa hindi pa naman yung nasa isip ko, panay lang kami sa mga karanasan namin sa kanya-kanyang buhay. Kung anong klase ng buhay namin sa syudad at kung ano din ang masasabi nila sa buhay nila doon. Parang ang lagay pinagkukumpara namin kung alin at saan ba ang mas magandang lugar. Hindi ko alam kung nagkamali lang kami ng pag-akala at tingin kalakbay. Pero kasi nung gabing yun, habang nakatanaw kami sa malawak na karagatan at nakaupo sa dalampasigan, nakakita kami ng isang nilalang na lumilipad at hindi ito maaaring malikmata lamang dahil sa kaming tatlo ang nakakita. Mula sa kawalan, lumitaw ito. Pagkatapos, nagtungo ito sa kalapit na kakahuyang nasa may gilid ng dalampasigan kung saan puro mga batuhan na ang naroon. Para itong malaking paniki na parang ibon din. Marahang ikinakampay yung pakpak at tila sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Nawala lang dito ang atensyon ko nang bigla akong hilahin nitong dalawa kong pinsan. Habang ako pala pinapanood ito ng lumilipad. Sila Tasyo at Mario naman nakatayo na pala at kamuntikan na akong maiwanan sa dalampasigan. Ayon dito sa dalawa, hindi daw yon ordinaryong ibon lang. Sa tanang buhay nila ay noon pa lang daw sila nakakita ng ganoong klase ng ibon na ganoon ang paglipad. Tila marahang kumakampay at kita pa nilang parang may hugis paa ito. Paa ng tao. Maaaring wakwak daw yung nakita naming lumilipad. Nilalang na hindi nakakapagtakang makita sa ganoong tagpo. Mas malalakas daw kasi at aktibo ang mga aswang sa gabi, lalo na kapag may buwan. Iniisip ko naman na kung galing ito sa bandang dagat, hindi kaya mula ito sa isang isla at dumadayo lang sa lugar nila lolo para maghanap ng biktima. Base kasi sa pinagbulan nito, wala naman akong nakikitang lupa. Kaya naisip ko na malamang malayo ang nilipad nito para maabot lamang itong kalupaan. Nang makabalik kami sa bahay, imbis na subukang kalimutan, ginatungan ko pa itong mga pinsan ko. Wika ko pa, paano yung islang nasa kwento ni lolo? Yun din ang pinagmulan nung nakita naming wakwak. Udyok ko pa kay Tasyo na akala ko ba gusto niyang makita yung isla sa kwento ng lolo. Hindi ko naman inaasahan na seseryosohin niya pala yun na mauuwi sa pamamangka naming tatlo nang walang pahintulot nila lolo. Nang sumunod na araw kasi, unang ginawa nitong si Tasyo, yayain kami ni Mario doon sa kakahuyang tinungo ng wakwak. Gusto naming makita kung ano ba talagang ginawa nung nilalang doon. Sinubukan naming galugarin yung lugar pero wala namang kaming napala. Walang bakas ng kung anumang kakaiba. Kaya naman, ang tuloy, si Tasyo sa sunod nitong plano, ang mamangka kami. Magaling sa paglalayag sila Mario at Tasyo.
Ito ang hanap buhay nila, ang mangisda. Pero ayon sa kanila, wala pa silang nakikitang isla sa tagal nilang namamangka sa karagatan. Ibig sabihin, malayo ito doon o maaaring nasa ibang direksyon, lihis sa mga lugar na kanilang pangisdaan. Minsan kalakbay, naiisip ko, dapat sinasarili ko na lamang ang mga bagay at ideyang pumapasok sa utak ko. Mabilis kasing makumbinsi itong si Tasyo at Mario at sa kung anumang sabihin kong bagay o suhestyon. Ayon pa rito kay Tasyo, ay tama nga daw ako. May isang parte kasi daw ng mga ruta doon ang hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na tunguhin. Bahagya namang tumutol si Mario nang dahil tanaw nga namin ang maitim na ulap na paparating sa aming dalampasigan. Ngunit desidido si Tasyo. Sisilipin lang daw namin at hindi naman kami lalayo masyado. Ipapakita lang naman daw niya sa akin yung parting yon ng dagat. At sakali man na makakita kami ng isla ay hindi naman daw kami dadaong doon at titingin lang. Dahil nga siya ang timonero ay umuo na lang kami. Isa pa ay sisilip lang naman. Kaunting minuto lamang kaming bumiyahe at napunta kami sa bandang medyo may kalayuan na sa amin. Hindi ko na makita pa yung mga kabahayan at dalampasigan namin. Mataas ang pag-asa namin na sana man lang ay may makita ditong isla. Pero wala kaming nakita kundi malawak na dagat at malawak na kumpol ng ulap na tila may dalang malakas na ulan. Kapag nasa dagat ka po pala, sobrang napakabilis magbago ng klima. Mula sa maaraw at kalmadong dagat ay bigla na lamang kaming hinagupit ng matataas na alon. Mga pagbugso ng hangin at napagtanto ko na lamang na nasa itaas na namin yung madilim na ulap na kanina lang ay akala kong nasa malayo pa. Gawa nga ng wala naman akong karanasan sa pagpapalaot at sa pagsakay ng bangka ay labis ang pagkataranta ko. Marunong ako lumangoy pero sa ilog at hindi sa may mga alon na naglalakihan. Sa tansya ko mataas pa sa bahay yung iba dito. Pero huli na para magsisihan kami. Pare-pareho kaming nalibang at hindi na malayan ang oras. Maging sila Tasyo na may karanasan sa dagat ay nasorpresa sa mga nangyari. Saka pa lamang nila sinabing sumasama-sama lamang sila pero hindi sila ang nagtitimon ng bangka. Kaya itong mga pangyayari ay bago din sa kanila. Nagumpisang umulan at kahit subukan naming paandarin ang bangka ay mas delikado daw. Baka wasakin ng alon kung kaya't kailangan naming hintayin kumalma yung dagat. Ngunit sa pakiwari ko noon, anumang oras mawawasak na yung sinasakyan namin sa lakas ng alon at hangin. Hanggang sa tangayin na nga kami ng alon at itulak papalayo ng papalayo. Kapag nasa dagat ka po at hindi ka sanay, mabilis kang malilito sa direksyon. Dahil ako po hindi ko na masabi kung saan yung hilaga at kanluran. Hindi ko na po masabi kung saan kami nanggaling at kung saan yung dalampasigang papunta sa amin. Napakapit na lamang ako sa bangka habang pinapakinggan yung pag-ugong ng hangin at ng alon. Nakala ko pa noon na wala na, katapusan na namin, hanggang doon na lamang kami. Ilang minuto pa kaming ganun hanggang sa mapagtanto naming nasa pampang na kami. Bumabangga na sa batuhan yung sinasakyan naming bangka. Nang makita nila Tasyo na mababaw na nga itong tubig, ay niyaya na nila akong tumalon at magkakatuwang naming hinila sa pampang itong bangka. May kaunting tama at butas, pero sinikap pa din naming maialis ito sa tubig. Ako naman sa tuwa ay inakala kong naroon na kami malapit sa bahay nila lolo. Dahil nga sa wala namang kaming ibang nakitang lupa bukod dito. Kaya ganun yung inakala ko. Ngunit nakita ko ang pagkabahala kila Tasyo at Mario. Ayon sa mga ito ay hindi sila pamilyar sa lugar na yon.
Minabuti na lang muna namin na itali yung bangka sa malayo hanggang hindi maabot ng alon. Pagkatapos, naghanap kami ng masisilungan. Saka ko din napagtanto na tama nga silang dalawa. Panay puno lamang ang naroon at tila wala ni isang kabahayan. Delikado kung nakalantad kami sa ganoong panahon. Kaya nang makakita kami ng batuhan na korteng tila silungan, ay doon na kami nagpatila ng ulan. Ang balak namin ay subukang tingnan ang magkabilang dulo nitong isla at baka nasa ibang parte lang kami ng kanilang lugar. Subalit, inabot na lamang kami ng maggagabi wala pa ding hinto yung ulan. Hanggang sa tuluyang dumilim ang kapaligiran. Wala kaming kahit ano, basa ang mga kasuotan namin at walang pagkain. Dahil nga ang plano lang naman naming mag-ikot-ikot ay hindi namin naisip na magdala ng kung ano-ano pa bukod sa itak at pamana ng isda na nasa bangka. Nang gabing yun po, magkakatabi na lamang kami para kahit papaano mabawasan yung lamig na nararamdaman. Bandang magmamadaling araw na nang tila humina na yung ulan. Subalit, kasabay ng pagtila nito ang mga kakaibang huning maririnig sa lugar na yun. Hindi ko alam ng mga tagpong ito kung magagawa pa naming umabot ng umaga dahil sa narinig kong malapit na lang sa amin ang mga kaluskos at mga paggalaw sa kakahuyan. Ngunit sa kabutihang palad naman, sumapit ang bukang liwayway nang walang sumugod sa amin. Nang mag-umaga na, ay saka namin nakita ang totoong anyo ng lugar. Malayo ito sa itsura ng baryo nila lolo. Panay batuhan ang naroroon na maging ang mga punong tumutubo ay nakakapit ang mga ugat sa mga batong kulay puti at abo. Agad naman naming tinungo yung bangka para makaalis na sa lugar na ito. Subalit nang marating namin ito, labis na ang sira. Malabo kaming makaalis sa lugar na yon gamit ang bangkang puro butas at tila malapit ng mahati sa dalawa. Magkagayon pa man, maayos pa din ang motor nito kung kaya't kung makakakuha lamang kami ng mga materyales na magagamit para sana pansamantalang tapalan ng mga sira nito ay baka magawa naming makauwi. Subalit ang malaking katanungan ay kung saan kami kukuha ng kagamitan sa isang hindi pamilyar na isla na hindi nga kami sigurado kung may mga nakatira ba. Nagmungkahi naman si Mario na bakit daw hindi na lamang kami humanap ng tulong. Subukan daw naming pumasok sa mas loob na bahagi ng isla at baka makahanap pa kami ng mga tao o kabahayan man lang. Isa pa halos isang araw na kaming walang kain at nauuhaw pa. Kagaya nga po ng sabi ko puro batuhan ang dalampasigan. Mga naglalakihang tipak at matatalim pa itong parang kutsilyo na parang kapag nagkamali ka ng tapak ay tiyak na hindi mo magugustuhan. Nang malampasan namin itong dalampasigan, sa loob ng kakahuyan naman ay tila normal ang lahat. Mangilan-ngilan na lamang ang mga nakikita naming bato. At sa unahan, bahagyang nabuhayan kami ng loob nang makakita kami ng usok. At kapag may usok, ibig sabihin may mga taong naroon at may gawa nito. Maingat naming tinahak itong kakahuyan. Bago pa man kami makarating sa pinagmumulan ng usok, ay may nadaanan na kaming mga puno ng saging kung saan ang ilan ay may mga hinog na bunga na. Ang kaso, parang halos ayaw itong ipakain sa amin. Nang kagating ko po kasi, punong-puno ng buto. Parang wala ka nang makakain pa sa dami ng buto nito. Kaya minabuti ni Tasyo ang putulin ang ilan dito at kunin yung pinakaloob ng katawan ng saging na kulay puti at sobrang malambot na. Ito na lamang ang kinain namin para kahit papaano ay mawala yung gutom at uhaw namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makatawid kami sa ilog. Buong pag-aakala ko malapit lang yung pinagmumulan ng usok. Pero malayo din pala ito. Inabot kami ng 2 oras na yata
hindi pa namin ito nararating. Sa tansya ko po nasa bandang alas 12 na yata o alauna na nang marating namin itong isang malinis na parte ng gubat kung saan naroon yung pinagmumulan ng usok. Ang inaasahan lang namin, mga taong maaaring nangangaso sa kakahuyan. Pero kalakbay, isang buong komunidad ang nahanap namin. May nasa 8 bahay din yata hanggang 10 bahay ang naroroon. Gulat na gulat yung mga naroon nang makita kami. Sa tingin ko naman, mga ordinaryong tao ang mga ito. Pareho lang din sa amin ng mga kasuotan at saka nagkakaintindihan naman kami ng salita. Ang kaso, hindi namin alam kung tutulungan pa kami ng mga ito at paniniwalaan sa mga sasabihin namin. Ang problema lang namin, malayo itong masyado sa dalampasigan at base sa obserbasyon ko ay wala ni isa sa kanila ang mangingisda. Masasabi mo kasi agad ito kung makakakita ka ng mga nakasabit na lambat sa mga kabahayan, pero wala po ni isa. Sa pakiwari ko pa mga ngaso ang mga narito. Sinalubong kami ng isang matanda na tawagin nating Tandang Pidring. Ito ang namumuno o nangunguna sa mga naroon. Tila yata siya ang pinakamatanda sa lahat at kita ang paggalang sa kanila. Ipinaliwanag ni Tasyo ang nangyari sa amin, maging ang pagkasira ng bangka namin. Nakiusap kami sa kanila na kung maaari nila kaming tulungang makauwi sa amin, mag-aabot na lamang kami ng bayad. Ngunit ang isa pang problema ay hindi nila alam yung lugar na sinasabi namin. Hindi daw kasi sila lumalabas sa kakahuyan, kung kaya't pagdating sa mga bagay na walang kinalaman sa kanilang tirahan ay wala silang maitutulong. Sa halip ay nag-alok na lamang ito ng mga makakain namin at maaaring mabaon. Wika kasi nito ay may isa pang ganong komunidad sa kakahuyan na itinuro sa amin. Baka daw mas may maitulong ang mga ito sa problema namin. Kailangan lang naming bumalik ng kaunti sa pinanggalingan namin. Pero may isa akong napansin sa kanila. Kasi kung hindi nila kabisado ang labas ng gubat, papaanong yung mga suot nilang damit mga makabago? Ilan dito mga bago pa nga at alam kong sa bayan mo lang ito mabibili. Ito ang nagpalito sa akin. Nabahala akong mukhang may hindi sa amin sinasabi ang mga ito. Pinatuloy kami ng mga ito sa kanilang lugar. Isinama kami nitong si Tandang Pidring. Ayon pa dito ay magpahinga na lang daw muna kami habang hinahanda nila ang mga pagkaing maaari nilang ibahagi sa amin. Pero may parte ng isipan ko ang tila nagsasabi na umalis na lamang kami doon at magpatuloy na lamang sa paglalakad. Ang kaso nga lang, pagod na at gutom na talaga itong si Tasyo at Mario. Isa pa dahil sa naranasan namin sa dagat ay nawala ang mga suot naming tsinelas. Awang nakapaan na lamang kami kung kaya't may iilang sugat kami mula sa mga bato at mga nakausling tinik sa daan. Lumipas ang sa tingin ko ay magdadalawang oras na at wala pa din itong matanda. Habang kami naman mayat mayang tinitignan ng mga naroon. Sigurado ako sa sarili ko na may kakaiba talaga sa kanila. Labis akong nababahala dahil sa pati mga tsinelas nila ay alam kong bago at parang kailan lang nabili. Pero sinasabi nilang wala silang alam tungkol sa ibang lugar liban sa kanilang komunidad at sa gubat. Nasa impresyon akong nasa isla kami kaya't imposibleng bigla na lamang lumitaw yung mga damit at kasuotan nila mula sa kawalan. Dito ko na naalala yung kwento ng lolo namin tungkol sa islang pinamumugaran ng mga aswang. Walang ibang maaaring maging paliwanag tungkol sa mga nagaganap. Bandang mag-alas 4 o alas 5 na at bahagyang naririnig ko na ang mga palaka at kuliglig sa paligid nang bumalik si Tandang Pidring. May mga kasamahan itong lalaki at may mga kung anong supot na bitbit. Wika pa nito na may dinaanan pa siya kung kaya't
inabot siya ng ganoong oras. Kalakbay, ng mga sandaling ito ay inaasahan ko na ang susunod na sasabihin ng matanda. Alam kong susunod na iaalok nito ay ang doon na kami matulog at magpalipas ng gabi sa kanila. Oras na ganito ang sabihin nito ay agad kong yayayain sila, Tasyo. Mas lumakas na ang kutob ko na mga aswang nga sila at ganito ang paraan nila upang makapangbiktima kung may magagawing tao sa kanilang isla. Isa pa, duda akong may iba pang pangkat o komunidad ang naroon. Maaaring ginamit niya lamang itong dahilan para dinlangin kami at paasahin. Pasimple akong lumapit kila Tasyo at sinabihan itong anuman ang ipakain sa amin ay wag na wag nilang tatanggapin kung gusto pa nilang makaalis kami sa islang yon. Sinabi ko na din sa kanila na oras na sabihan nila kaming doon na kami muna matulog ay magdahilan na lamang at huwag papayag. Mas mabuti nang makipagsapalaran sa kakahuyan at makalayo sa kanila kaysa naman matambangan kami ng mga aswang at hindi na makalabas pa sa kanilang teritoryo. Hindi nga naglaon ay pinuntahan kami ni Tandang Pedring. May mga inihain itong pagkain, mga karne at sinabawan. Napaisip naman kami kung saan sila nakakuha ng mga karne. Samantalang wala naman kaming narinig na pagkatay. Maaari kayang nangaso pa sila? O maaari kayang may lugar sila kung saan nakakulong ang mga bihag nila? At baka karne ng tao itong ipinapakain nila sa amin. Dahil naman sa nabalaan ko na ang mga pinsan ko ay naging maingat na rin sila. Nag-isip kami ng paraan upang makapagpaalam na sa kanila. Iba na kasi ang pagtitig sa amin nitong mga residente. Tila hinuhubaran kami sa talim ng mga tingin at mukhang nasasabik sa pagkain namin na mga nakahain. Sumenya sa akin sila Mario. Ang balak nila kung maripas na lamang kami ng takbo papalayo sa lugar na yon. Kapag hinabol kami ay tiyak na masama na ang pakay nila. Hinintay na lang naming muling umalis si Tandang Pedring. Pagkatapos ay bubuelo na kami sa pagtakas. Ngunit natigilan na lamang kami nang makarinig kami ng mga pag-alulong sa di kalayuan. Sa isip ko pa na kung hindi kami napuruhan sa mga alon sa dagat, mukhang dito na kami sa kakahuyan mamamatay. Halatang tao itong umaalulong at wala namang hayop sa Pilipinas ang may ganoong pag-alulong. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Biglang nagsilapitan sa amin itong si Mang Pedring. Halos iwanan na ako ng kaluluwa ko sa pagkagulat dahil sa akto nilang susunggaban na kami at tila bang katapusan na nga namin. Subalit, bigla na lamang itong nagsabi na magtago kami. Pinapapasok kami sa loob ng bahay nila. Bilin nito na anumang mangyari ay wag na wag kaming gagawa ng ingay. Hintayin lamang daw namin na bumalik siya. Hindi na namin ito naiintindihan pa ang mga nangyayari. Kung ano ba talaga ang nasa labas at kung bakit kailangan naming magtago. Ibig sabihin ba nito ay may iba pang aswang bukod sa kanila? Posible kayang dalawang angkan ang naroon at maaaring naamoy na kami at balak kaming kunin sa kanila. Naisip ko na normal lang sigurong mag-away ang dalawang angkan na aswang para sa kanilang mga pagkain. Pero anong gagawin namin? Kung tatakbo kami, tiyak mauhuli kami ng mga kalabang aswang. Kung hindi naman kami aalis doon, tiyak sila itong Mang Pedring naman ang kakain sa amin. Wala namang pagpipilian kundi ang magdasal na lamang at humingi ng himala. Dinig namin ang mga nag-aangilang nilalang sa labas. Mabibilis itong kumilos at tila inaamoy kung saan kami nagtatago. Gusto kong sumilip sa siwang para makita kung anong nangyayari sa labas. Pero maging ang mga residenteng naroon ay tila biglang nawala at hindi gumagawa ng ingay. Naisip ko na tila mas malalakas na aswang ito kumpara kila Mang Pedring. Kaya marahil nagsitago din ang mga ito upang makaiwas sa labanan. Kahit ngayon po nang kinikwento ko na lamang ito,
Inaalala ko pa din yung panginginig at takot na naranasan ko ng gabing yun. Yung tipong kahit pagtibok ng puso ko, gusto kong pigilan at baka marinig ng mga ito. Maya-maya pa ay narinig kong nagsalita si Mang Pedring. Sa pagkakaintindi ko ay pinapaalis nito yung mga aswang na dumating at parang sinasabing huwag pakikialaman ng mga bihag nila. Nagkaroon pa nga tila ng mga pagtatalo hanggang sa makarinig kami ng isang babae na tila kinakaladkad sa labas. Dito ay nagawa kong sumilip at doon ko nakita ang nakakatakot na itsura ng mga aswang. Nakakapangilabot ang mga anyo nito na bahagya ko lamang nasisilayan dahil sa sinag ng buwan. Ngunit alam kong tao yung kinakaladkad nitong mga aswang. Tila mula ito sa kulungan nitong si Mang Pedring at ibinigay dito sa mga bagong dating na aswang. Maya-maya pa ay tila nagkaayos na nga sila at isa-isa nang naglakad ng papaalis ang mga ito. Ngunit hindi kami mga tuod na maghihintay na lamang doon na puntahan nila Mang Pedring at ilagay sa mga kulungan kagaya sa ginawa nila doon sa babae. Nagawang butasan ni Tasyo itong likod ng pinagtataguan namin. Plano namin na oras na makaalis itong mga aswang na kausap ni Mang Pedring ay lulusot kami doon at tatakas. Pinakiramdaman ko ang labas. Maririnig na nagtatawanan itong mga aswang habang yung babae naman ay tili ng tili sa hindi ko malamang kadahilanan. Ilang saglit pa, nakaramdam ako ng paghila sa akin at nakita ko sila Tasyo na lumulusot na sa butas. Habang ako naman naisipan kong itali yung pinto para hindi agad mabuksan nitong sila Mang Pedring. Pagkatapos ay sumunod na din ako kila Tasyo. Tanging buwan na lamang ang tanglaw namin. Marahan kaming nagkubli sa mga damo at saging na naroon para makalayo doon. Bago pa kami makaalis, nakita na naming may aswang ang dumapo sa may bubong kung saan kami pinagtatago ni Tatang Pedring. Ngunit hindi na namin pa ito pinag-aksayan ng oras. Nagtuloy kami sa kasalungat na direksyon kung nasaan yung dalampasigan. Natitiyak kasi namin na kung tutugisin kami nitong sila Tata Pedring ay tiyak na iisipin nitong pabalik kami sa bangka namin. Nang makalayo nga kami ay narinig na namin ang mga sigawan sa lugar nila Tatang Pedring. Mga galit na kalalakihan na tigla nag-aaway pa. Habang kaming magpipinsan, kahit hindi masyadong makita ang daan, ay dire-diretso lamang kami sa paglakad papalayo. Basta ang mahalaga makalayo kami doon dahil dinig namin nagsisipagkilos na sila para hanapin kami. Tinig ang mga pagsigaw sa kalagitnaan ng gabi na umaalingaw-ngaw sa kakahuyan. Kailangan naming makahanap ng matataguan. Kailangang hindi kami maabutan nitong mga aswang, kundi ay tiyak na mamamatay kami. Sa pagtakas namin ay napadpad kami sa isang nabakurang parte ng gubat at doon nga at nakita namin ang mga nakakubling mga kulungang kahoy kung saan makikita ang mga hayop at taong nakakulong at tila mga walang malay. Naroon at nakita namin yung ilan sa mga kalalakihang kasama ni Tatang Pedring noong dumating ng hapon. Nakabantay sa mga bihag nila at naroon lamang sa may pasukan. Kalakbay, hindi ko po alam kung tama o mali ba yung ginawa namin. Pero kahit alam naming may mga taong naroroon, ay hindi na namin pang sinubukang iligtas ang mga ito. Bukod sa hindi namin alam kung buhay pa ba ang mga ito, wala kaming laban sa mga aswang na naroon. Lalo pa kapag naabutan kami ng mga umahabol sa amin. Ang kaso, itong si Mario hindi masikmura ang mga nakita. Nagpumilit itong balikan yung mga taong naroon at pakawalan din. Dahilan para malagay kami sa napakadelikadong sitwasyon. Nalimutan nilang malakas ang pang-amoy ng mga aswang.
Kaya bago pa man namin nabuksan yung mga kulungan, ay naroon na itong mga aswang at nakaabang sa amin. Gusto ko na lamang tumakbo at iwanan itong mga pinsan ko para iligtas ang sarili ko. Ang problema lang wala naman akong pupuntahan. At isa pa, baka kapag tumakbo ako, ay ako pa ang unang puntiryahin. Subalit, tila ito ang pinakamaswerteng desisyon na ginawa namin. Nang dahil sa isa sa mga naroong nakakulong ay isang matandang albularyo. Hindi namin alam kung papaanong napunta ito doon. Pero nang mapakawalan namin ito sa kulungan gamit ang nag-iisang itak na meron kami, ay laking ginhawa. Nakilala namin ito bilang si Mang Ruben. Nagumpisa itong mag-usal ng mga orasyon, ngunit hindi para sa mga aswang kundi para sa aming apat. Hindi malinaw kung bakit pero matapos ito ay pinasunod kami nito sa kanya para tumakas sa lugar na yon. Nakapagtataka lamang na matapos ang mga orasyong ginawa nito hindi na kami nagawa pang masundan ng aswang. Sa palagay ko, ito yung tinatawag ng lolo ko na sabulag. Ayon kay Mang Ruben, nagawa lamang siyang mahuli ng mga ito sa tulong ng isang mambabarang at 3 buwan na siyang naroong nakakulong. Sa mga sinabi niya ay nakuha nito ang atensyon ko. Natanong ko si Mang Ruben kung paano silang dinala doon sa isla, kung doon ba talaga sila sa isla nakatira. Dahil sa kailangan namin ng tulong para maayos yung sinakyan naming bangka upang makabalik na kami sa aming baryo. Ganon na lamang ang gulat namin nang sabihin nitong pwede naman daw kaming bumiyahe sa kalsada, mag-abang ng masasakyan pauwi sa amin. Napatangan na lamang kaming 3 nang sabihin nitong si Mang Ruben na hindi naman isla ang napuntahan namin. Mangyaring napadpad pala kami sa isang bayang malayo sa amin at hindi sa isang isla. Ibig sabihin, kung mag-aabang kami ng sasakyan sa kalsada, kung sakaling marating namin ito, ay makakauwi na kami. Pero ayon kay Mang Ruben, ay hindi yun ganoon kadali. Para makapunta kayo sa kalsada, kakailanganin niyo pang matawid itong ilog na sa kasamaang palad walang tulay na madadaanan. Bukod doon ay ang isang bagay na pinakaiiwasan ng mga taga rito, ang baryo ng mga mambabarang at aswang na napakalapit lamang sa tanging daang posible niyong tunguhin para makapunta sa kalsada. Sambit nitong albularyo. Wika pa nito na gusto niya kaming samahan. Ang problema nga lang ay kakailanganin pa naming maghintay bago niya kami maihatid. Bagay na hindi namin maaaring hintayin. Tiyak na labis nang nag-aalala mga kamag-anak namin. Isa pa, ang ikinakatakot namin baka matuntun kami ng aswang doon sa kakahuyan. Mag-uumaga na nang sapitin namin ang bahay nitong si Mang Ruben. Nagpahinga na muna kami at sinubukang makabawi ng lakas. Ang nagustuhan lang namin dito kay Mang Ruben kahit hindi man niya kami masasamahan, pinakain niya naman kami at binigyan ng mga magagamit sakaling maengkwentro namin ang mga aswang. Mas magiging ligtas sana ang pakiramdam namin kung sakaling sasamahan kami nitong si Mang Ruben. Bukod sa kabisado niya ang gubat, may mga alam siyang orasyon para makaiwas sa aswang. Pero alam naming may personal na dahilan kung bakit hindi niya kami masasamahan sa pagtawid sa lugar ng mga mababarang at aswang. Nagpalipas kami ng isang araw sa bahay nito. Tinuruan kami ng mga kailangang gawin at kung saang parte ng gubat kailangang mag-ingat at pilit namin itong tinatandaan sa abot ng aming makakaya. Nang sunod na araw ay maaga kaming nagpaalam sa matanda. Kung tama ang mga sinabi niya ay makakarating kami sa pag-aabangan namin ng masasakyan. Nagumpisa ang paglalakad namin nila Tasyo at Mario nang maayos lang din naman.
Maaliwalas ang kakahuyan at hindi kagaya ng mga nagdaang araw na makulimlim. Maayos naman po naming natawid itong ilog na sinasabi ni Mang Ruben. Subalit, yung magaang pakiramdam namin bago tumawid sa ilog ay napalitan ng ginaw at pagtayo ng mga balahibo namin. Alam niyo po yung pakiramdam na naglalakad ka sa kakahuyan na may mga hamog na nakabalot sa paligid? Ganoong-ganoon ang nangyari sa amin. Bigla na lamang nang makatawid kami ay biglang nagbago ang aura. Ang mahirap pa dito, hindi namin matukoy kung paiwas ba kami sa baryo ng mga aswang o papalapit na kami doon. Halos wala na kasi kaming makita pa kundi hamog. Dagat ng hamog. At nangyari nga po ang kinakatakot namin. Dahil nang mawala ang hamog sa dinadaanan namin, ay tumambad sa amin itong malaking arkong gawa sa kahoy at may nakasulat na tila mula sa natuyong dugo o pintura. Hindi ako sigurado pero sa itsura pa lamang nitong arko ay nagpapahiwatig ng huwag kang pumasok sa lugar na yun. Bagay na tila naman huli na ang lahat. Naroon na ang mga kalalakihang taga-baryo at nakaamba sa amin. Wala na kaming magagawa pa. Alam naming oras na tumakbo kami ay ganoon naman ang mangyayari. Mamamatay kami. Dagdag mo pa na may 2 huklubang naroon sa gilid at matinis na tumatawa. Maya-maya ay nakaramdam kami ng labis na pagkahilo at panghihina hanggang sa magising na lamang kaming nasa kulungan na. Ang pag-asang makauwi sa aming pamilya ay tila bigla na lamang pumanaw at naglaho. Nang mga tagpong yun ay wala nang natira pang pag-asa sa akin kalakbay. Parang pakiramdam ko noon naghihintay na lamang ako ng kamatayan namin. Wala nang mangyayari sa amin. Sino ba naman ang tutulong sa amin sa gitna ng kagubatan? Naroon lamang kami at pinapanood itong mga aswang na nagpabalik-balik at abala sa mga paghahanda. Walang duda na kalaunan ay isa-isa na kaming kakatayin. Sumapit ang gabi. Naririnig ko itong si Tasyo na humihikbi na. Alam kong kahit sino naman sa ganong sitwasyon wala nang ibang magagawa pa kundi ang umiyak. Pilit ko lang talagang pinipigilan ng mga luha ko dahil alam kong wala nang mangyayari pa. Naririnig ko pa itong isang mambabarang na inuutusan itong aswang na unahin si Mario. Dahil nga sa siya ang pinakamalusog sa aming 3. Tila siya ang pinagkakainteresan nitong mga mambabarang. Hindi ko alam kung anong plano nilang gawin, pero sa pag-uusap nila ay alam kong itong pinsan ko nga ang puntirya. Kahoy lang po ang kulungan, pero wala kaming magamit para sirain ito. Maging mga pangtaas naming kasuotan ay tinanggal na nila. Nang lumalim pa ang gabi, habang aligaga kami sa kulungan, ilan sa mga aswang na naroon ang nakita kong lumabas ng kanilang baryo. Tila oras na ng kanilang paghahanap ng pagkain. Dito kami nakarinig ng pagbulong. Pamilyar sa akin ang boses. Sigurado akong si Mang Ruben itong nagsasalita. Hindi namin alam kung papaanong nakapuslit siyang papasok sa lugar ng mga aswang. Ngunit hindi na yun mahalaga sa akin. Ang importante na mga pagkakataong yun may pag-asa na kaming makatakas. Ngunit hindi ito libre. Ayon kay Mang Ruben, ay kailangan namin siyang tulungang masira itong lugar ng mga aswang at hukluban. Ito lamang ang nagiging balakid umano sa malayang paglalakbay ng mga taong nakatira sa kakahuyan at sa mga kagaya niyang albularyo. Kung papakinggan, ay madali lang ang gagawin. Susunugin lamang namin ang mga kabahayang naroon at kukunin itong itim na aklat na pinapangalagaan ng mga hukluban. Madaling isipin, pero tila buwis buhay kung gagawin. Subalit, gusto naming makaligtas. Gusto ko pang makita ang mga magulang at kapatid ko kung kaya't ano't ano pa man ang mangyari
kailangan naming mailusot ito. Nang makalabas kami, ay agad naming hinanap yung mga kagamitang bigay sa amin ni Mang Ruben. Ito lang kasi mga magagamit naming panglaban sa mga nasa lugar na yon. Habang kami naghahanap ng mga kagamitan namin, ito namang si Mang Ruben ay napakabilis kumilos. Wari ko ay hinahanap niya yung itim na libro. Ang kailangan lamang namin ay gumawa ng gulo. Sunugin ang mga kubo upang magawang mapasok ni Mang Ruben itong bahay ng punong hukluban ng lugar. Tila ba talagang plano na ni Mang Ruben ito sa simula pa lamang? Tila inaasahan na niyang mahuhuli kami ng mga aswang at inaasahan na niyang kami ang tutulong sa kanya upang mapuksa ng lubusan ang mga salot sa kanilang lugar. Halos maayos na naming nagawa ang lahat. Nagkagulo na ang mga aswang at mga hukluban. At dahil sa kulang sila sa puwersa, ay kanya-kanyang takas ang mga ito sa pag-aakalang malaking grupo ang sumalakay sa kanila. Naiwan ng mga matatandang hukluban na isa-isang pinaslang ni Mang Ruben hanggang sa matira na lamang itong punong hukluban na noon ay kita naming hawak itong malaking itim na libro, ang librong sadya ni Mang Ruben. Ang problema na lamang ay kung paano niyang kukunin ito at kung paano niyang papatayin ang isang makapangyarihang huklubang nasa harapan niya. Kita naming hirap ito sa mga pag-atake ng matanda, maging ang mga orasyon niya ay hindi tumatalab sa hukluban. Nakatuon ang atensyon nitong hukluban kay Mang Ruben at tila hindi pa kami nakikita nito. Paulit-ulit ang mga pag-atake nitong dalawa sa isa't isa. Ngunit base sa aking obserbasyon ay dihado si Mang Ruben. Masyadong malakas itong babae at tila oras na matamaan ng atake itong si Mang Ruben, kamatayan ang sasapitin niya. Nang makita ko itong hawak ni Tasyo, ang bagakay na iniabot sa amin ni Mang Ruben, ang tanging bagay na maaaring pumuksa sa mga aswang. Subalit, hindi ko alam kung uubra sa mga mambabarang. Suntok sa buwan mang isipin na magagawa naming patayin itong matandang hukluban o mapinsala man lamang upang magawa ni Mang Ruben na matalo ito, sumugal na lamang po ako. Palihim ako nagtungo sa likurang bahagi ng labanan. Nakita ni Mang Ruben ang pagkilos ko, kung kaya't tinulungan ako nito at pinanatili na abala ang kalaban niya sa pag-atake sa kanya hanggang sa makalapit ako dito at makabuelo sa akmang pagsaksak. Ngunit mabilis ang hukluban. Nagawa nitong maiwasan yung tangka kong pagsaksak at natamaan pa ako ng isa sa mga sumpa nito, dahilan para makaramdam ako ng pamamanhid sa kaliwang kamay ko. Ngunit dahil dito sa sakripisyo ko ay nawaglit ang atensyon nitong hukluban kay Mang Ruben at nagawa itong patamaan siya ng orasyong pipigil sa mga pagkilos nito. Nang bumagsak sa lupa itong matandang babae, ay mabilis na lumapit si Mang Ruben at walang pag-aalinlangang itinarak nito sa dibdib ng hukluban ang kanyang punyal. Matapos ito ay pigil hinga pa kaming magpipinsan. Hinihintay namin kung babangon pa ba itong hukluban, pero tila sa labis na takot nila Tasyo, hindi na ito naghintay pang makabangon ang kalaban at ibinagsak nito sa ulo ng hukluban ang isang malaking bato na naging dahilan ng pagkadurog ng bungo nito. Nang matapos ay nakita naman naming hawak na ni Mang Ruben ang aklat. Labis ang galak sa mukha nito at tila umaliwalas ang mukha. Ayon kay Mang Ruben ay nasa pangangalaga niya itong aklat, ngunit nagawang maagaw sa kanya ng mga hukluban sa tulong ng mga aswang. Naglalaman umano ito ng mga inkantasyon at ritual na lubos na mapanganib sa mga mortal na tao. Hindi naman na kami nag-aksaya pa ng oras. Nakiusap na kami kay Mang Ruben kung maaari kaming masamahan na niya sa kalsada. Subalit, hindi lamang kami nito inatid pa sa pinakamalapit na kalsada, kundi sinamahan pa kaming makabalik sa aming baryo. Lumalabas
na 4 oras na biyahe pa pala ito sa kalsada patungo sa aming baryo. Ibig sabihin ay ganoon kalayo kami natangay ng mga alon at hangin. Nang makarating naman kami sa baryo at makapunta sa bahay nila lolo, panay nakasuot ng itim ang mga naroroon. Mga nagsisiluksa at buong pag-aakala ay namatay na kami sa pagpapalaot namin. Dahilan nga para ipagluksa nila kami upang masiguradong matahimik daw ang mga kaluluwa namin. Kaya ganoon na lamang ang gulat nila nang makita kaming 3 na nakatayo sa pintuan. Si Mang Ruben na po ang nagpaliwanag sa lahat. Isiniwalat niya ang lahat ng mga nangyari sa amin at kung papaanong tumulong kami sa pagsupil ng mga alagad ng dilim. Hindi nahirapang magpaliwanag ni Mang Ruben dahil sa naipakita niya rin kay Lolo ang itim na librong tangan niya. At sa dami ng karanasan ni Lolo sa mga aswang ay alam niyang totoo ang lahat. Nakakabilib lang talaga at halos hindi ko pa din mapaniwalaan na ang isang planong ordinaryong pagbabakasyon sa probinsya ay nauwi sa isang trahedya. Isang kakaibang pakikipagsapalaran at karanasang muntik nang kumuha sa buhay namin. Nang itanong naman namin kay Mang Ruben kung anong lugar ba yung napuntahan namin, hindi na niya sinabi pa. Minarapat na lamang niyang wag namin itong malaman upang hindi na kami magkaroon ng pagkakataon pang bumalik. Kagaya nga ng gawa ni Lolo na hindi ipinaalam sa amin kung saan yung islang napuntahan niyang puno ng aswang. Tila ganun na din ang napagpasyahan nitong matandang albularyo. O malamang pinakiusapan siya ng Lolo na gawin ito dahil alam niyang magtatanong at magtatanong kami. Kalakbay, ipinagpapasalamat ko na lamang po na bagamat tila hindi ka panipaniwala ang karanasang sinapit naming magpipinsan, ay buhay kaming nakauwi. Sana lamang ay matupad ni Mang Ruben ang kanyang pangako na ililigtas yung ibang bilanggo na naroon sa lugar nila Tatang Pidring. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento ng karanasan sa mga aswang at mambabarang. Sana po ay palagi tayong mag-iingat at hanggat maaari ay huwag sumuway sa mga nakatatanda. Sana din ay wala nang matulad pa sa amin. Maraming salamat po